Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Benji Raffles, shoutout kay Edgar Bustillo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Boom! Nang lumipat ang posisyon, biglang. Ang malaking itlog sa harap mo, galawin mo. Oo, lumipat ito. Parang tumbler, nanginginig sa pwesto. Hindi kalakihan ang lakas, ngunit sapat na ang bawat galaw para manginig ang lugar na ito. Sumimangot si Aaron, umatras at gulat na tumingin sa nanginginig na itlog. Ano ang kahulugan nito? Kakaibang hinawakan ni Aaron ang kanyang ulo, at saglit siyang nag-alinlangan. Boom! Biglang-biglang tinamaan ng higanti ang Aaron. Shit! Ang Aaron ay nagbigay ng mahinang bulyo. Hindi niya inaasahan na bigla itong tataas ng range at atakihin pa ang sarili ng sobra. Sa pagmamadali, ang Aaron ay maaari lamang sumandal at mabilis na magtago. Boom! Halos sa proseso ng Aaron na nakahilig at patuloy na umaatres, ang malaking itlog ay nahulog din sa kanyang mga paa. Maging si Aaron, na dumaan na sa 100 laban, ay kailangang bumantong hininga, nakakakilig. Sa gabi, kung ang kanyang katawan ay hindi maaaring maging kasing bilis ng iniisip sa kanyang isip, siya ay ganap na tapos ngayon. Tinatayang bali ang kanyang mga paa. Ito ay magaan. Kung ang ganoong kalaking itlog ay direktang idiniin sa kanyang katawan, ito ay nakamamatay. May mali. Umiling si Aaron at muling inayos ang kanyang mga iniisip. Casual ba ang bagay na ito? Ngayon parang hindi na. Kahit papaano, hinawakan niya ang lupa para pigilan ang sarili na maaga iyon. Ngayon, bigla at tuloy-tuloy na bumabalik sa sarili. Ito ay mas katulad ng isang uri ng paglaban ng kanyang kamalayan sa sarili. Kaya, may mali talaga, may malay ito. Ang Aaron ay biglang nagkaroon ng malinaw at mapagbantay na kahulugan sa kanyang mga mata, halos naisip niya, kaya siya ay pabaya. Sino ang nagsabi na ang isang itlog na walang pagsilang ay dapat patay at walang malay? Hanggat ang itlog ay hindi patay, maaari itong magkaroon ng kamalayan, ngunit maaaring hindi ito matugunan ang mga kondisyon para sa kapanganakan. Sa pag-iisip nito, direktang umatras ng ilang metro ang Aaron at napanatili ang isang ligtas na distansya. Hindi niya mapigil ang mapamura, muntik na kitang lokohin. I think Aaron was wise, but I was killed by an egg. Isn't it generous to say it? Gadget, wait for me. Dumating ang lolohan mo para linisin ka at hayaan kang makulat sa akin. Nang bumagsak ang mga salita, bumilis ang katawan ni Aaron at agad na sumugod ng direkta. Halos pagdating ng Aaron, tumagilid pabalik ang itlog, at pagkatapos ay rebound at umatake. Tila papatayin nito ang Aaron. Ngunit ang Aaron ay hindi hanggal. Ang itlog na ito ay may kabibi, ngunit siya ay laman at dugo. Bakit kailangan niya itong banggain? At saka, hindi intensyon ni Aaron na gumastos ng sobrang lakas sa harap ng lalaking ito. Konting kislap lang, sinamantala ang sitwasyon para makaiwas, diretsyong tinapakan ang itlog, saka sinamantala ang sitwasyon para mag-alis at tumingin sa itlog na may masamang ngiti. Hindi nagsalita si Aaron, ngunit puno ng provokasyon ang kanyang mga aksyon. Halos kasabay nito, tila naramdaman ng itlog ang paghamak ni Aaron. Gumalaw ang kanyang katawan at tumama muli sa Aaron. Ngayon lang, sa ilalim ng preconceived na konsepto ng Aaron, siya ay ganap na hindi handa. Kung ang taong ito ay maglalaro ng biglaang pag-atake, ang Aaron ay talagang magdurusa sa paulit-ulit na pagkatalo. Gayunpaman, nang si Aaron ay nagbabantay, sa mga tuntunin ng paraan ng katawan ng Aaron, bagaman ang higanteng itlog ay malaki, ang problema ay ito ay malamaya. Kahit na mayroon itong libu-libong kapangyarihan, ang lahat ay walang kabuluhan. Sa makatuwid, makalipas lamang ang ilang minuto, ang Aaron ay kasing gun pa rin ng isang lunok,
at ang buong tao ay maaaring hindi man lang makakita ng isang patak ng pawis. Sa kabilang banda, ang higanteng itlog ay nontog mula silangan hanggang kanluran, bagaman ang pagsusumikap nito ay hindi mahahalata sa mukha at hininga nito. Ngunit sapat na upang hatulan mula sa lalong mabagal na operasyon nito na ito ay pagod na. What's up, little guy? Gusto mo bang magpatuloy sa paglusot sa lolo mo? Malumanay na ngumiti si Aaron, at muling bumagsak ang kanyang mga daliri sa dulo ng itlog. Yung tipong parang galit na naapakan ng iba parang tinapakan ng iba. Kahit halatang mabagal siya ay nanginginig pa rin siya ng malakas na para bang ipinapahayag ang kanyang pagkadismaya. If you move on, baka tumaas ang temperature mo. Wala masyadong tubig dito, ngumiti si Aaron. Ngunit laking gulat nito, sa oras na ito, biglang may lumabas na tunog. Storytelling channel sa YouTube. Gusto kong ikaw na ang bahala dito. 3 salita lamang, ang mga salita ay masyadong malabo, ngunit sa kapaligirang ito kung saan walang tao sa paligid, mas malinaw pa ring naririnig ng Aaron ang 3 salitang ito. Shit, sinong nagsasalita? Tumagilid ang ulo ni Aaron at tumingin sa higanteng itlog sa isang tabi, ikaw ba? Hehe, medyo model ako at madaldal. Nakakatuwa, ngumiti si Aaron. Well, dahil nakakapagsalita ka, mas madaling gawin. Gadget, paano kung ialis ka ni Uncle dito? Lolo at Tito, pervert ka ba? Nang marinig ito, halatang natigilan si Han Sanchen at agad nang ngumiti, tinuruan kita ng leksyon noon. Siyempre, hindi ako pinipili. Pero ngayon, dahil nakakapagsalita ka at nakakaalam ng damdamin ng tao, magiging magalang ako. Naiintindihan mo ba ang gadget? Don't do this, pervert. I tell you, I won't go anywhere except here. You can't take me anywhere. Kung gusto mong maging masuwayin, papayag si Tito. Halika, kung maglakas loob kang hilahin ulit ako, hahayaan kitang mahulog at kainin ang putik. Hamihip ang balbas ni Han Sangki, at sa sumunod na segundo, diretso siyang humakbang sa ilalim ng kanyang mga paa, at isang maliit na dulo ng itlog ang pumailan lang sa hangin. Kapag lumilipad sa kalagitnaan ng hangin, direktang pinagsama ang kapangyarihan ng yin-yang ng Aaron, binalot ang higanteng itlog, at itinaas ito ng may lakas. Habang halos ipilit ni Han Sangki ang kanyang sarili, ang higanteng itlog ay tila isang pugita. Ang baging sa ilalim ng itlog ay direktang humawak sa lupa, na hindi lamang direktang nagpapataas ng resistensya, ngunit baliw ding kinaladkad pababa si Han Sangki. Mabaho boy, dare to compete with me. Sa tingin mo ba minsan ka nanalo tapos panalo ka ng buo? Knave, malamig na ngumiti si Aaron at ngumuso, Uncle, have a good time with you today. Nang bumagsak ang mga salita, biglang nagsikap si Aaron gamit ang 2 kamay at direktang isinagawa ang nakakabaliw na pulling mode. At ang itlog ay agad ding lumaban ng mas mahigpit upang hawakan ang lupa, at ang 2 ay nahulog ng direkta sa isang lagari. Hilahin mo ako, puro lakas kompetisyon. Sa teorya, ang Aaron ay natural ang naghihirap. Siya ay nasa langit na walang kalakip, at ang puwersang ginugugol niya ay natural na mas malaki kaysa sa karaniwan. Ngunit ang teorya ay palaging isang teorya, at ang tunay na katotohanan ay nasa paghaharap. Aaron, na dapat ay mas mababa, ay may isang hindi nakikitang kalamangan. Ang mga filament sa ibabaw ng itlog ay nagsimulang masira ng tuloy-tuloy. Bagamat ang mga bago ay patuloy na tumubo at humawak muli sa lupa, ang bilis ng pagsira ay mas mabilis kaysa sa bilis ng muling paglaki nito. Sa isang kisap mata, naging mapanganib ang sitwasyon ng higanteng itlog. Gayunpaman, hindi ito mukhang nag-aalala, sa halip, malamig itong ngumiti sa pambata nitong mga salita, ano? Feeling mo ba may bentahe ka? Manalo ka na. Tingnan mo ang iyong energy shield, matandang matigas ang ulo. Nang marinig ang kanyang mga salita, tumingin si Aaron sa kanyang gilid at nagulat. Dahil ang isang malaking lugar ng kapangyarihan ay ibinubuhos sa paghila ng magkabilang kamay, ang enerhiya na sumusuporta sa mast ng enerhiya ay higit na inilipat palayo, upang ang katatagan ng buong hadlang ay lubhang naapektuhan. Sa mataas na temperatura, ang mast ng enerhiya ay ganap na wala sa suporta at ganap na nasira. Ang Aaron ay labis na nalulumbay. Magtagumpay na sana siya, ngunit napunta siya rito. Sa kasalukuyan, mahirap sumakay ng tigre. Hindi mo ito mahatak o hindi.
Ikaw maliit na bagay, makipaglaro sa akin at pumili ng isa sa 2 tasa ng makamandag na alak. Hindi napigilan ni Aaron na mapangiti ng mapait, gayunpaman, sinabi sa iyo ni Tio, hindi umiinom ng anumang tasa si Tio. Sandaling bumagsak ang boses, biglang hinimok ni Aaron ang puso ng pamilya ng dragon at naglabas ng malaking halaga ng totoong chi upang suportahan. Ang puwersa nito ay nahahati sa 2 paraan, ang isa ay ang patatagin ang takip ng enerhiya, at ang isa ay ang pag-atake sa pakikipagbunos sa pagitan ng dalawa. Kasabay nito, ang itlog ay hinayla pataas. Mahirap man talagang gumawa ng higanteng itlog, paano natin haharapin ang libu-libong tropa kung ang tangtang Aaron ay hindi man lang makayanan ang gadget na ito? Bagaman, ang higanteng itlog na ito ay nagdulot ng malaking problema sa Aaron. Gadget, subukan ang pakiramdam ng pagsubok na paglipad. Ngumiti si Aaron at gumawa ng panibagong pagsisikap. Ang itlog na halos kaladkarin na ay tuluyang nawala. Direkta siyang lumipad at ipinakita ang potensyal na maghagis ng talinghaga, at direktang nag-take off gamit ang Aaron. Boom! Halos matapos bumangon ang itlog, nakakabaliw din ang sunog na Hayden time sa nakalipas na 4 na linggo. Ang dagat ng apoy dito ay pumasok na rin sa isang marahas na panahon, na tiyak na direktang isasama ang Aaron. Sa pagtingin sa nagngangalit na apoy sa paligid, kahit na si Aaron ay agad na tinanggal ang kanyang ngiti at natigilan. Storytelling channel sa YouTube. Sa paghusga sa Aaron, ang biglaang malaking apoy ay hindi dapat maliitin. Bilang karagdagan, ang nakapalibot na mataas na temperatura mismo ay hindi karaniwang mataas. Kahit na ito ay mas malakas kaysa sa iyong sarili, hindi ito maaaring mapaglabanan sa pamamagitan ng pag-asa sa mast ng enerhiya lamang. Fuck, may ipapakita akong ibang lugar para maglaro. Ang Aaron ay hindi nang ahas na sumuko. Sa halip na bumangon, nahulog siya at nag-drill patungo sa lupa sa ibaba. Ang lupa ay maaaring mag-alis ng init. Bilang karagdagan, mayroong tubig. Kung ito ay nilagyan ng sarili nitong takip ng enerhiya at ang hidroliko na proteksyon ng 5 elemento ng banal na bato, ang problema ay dapat na maliit, kahit na ang apoy ay kasing bangis ng tigre. Sa pag-iisip nito, direktang pinataas ni Aaron ang kanyang bilis ng pagsisid ng ilang mga grado at sinubukang direktang bumulusok sa lupa gamit ang kanyang mga itlog. Bagamat imposibleng makapasok sa lupa gamit ang isang espada tulad ng pangolin, naniniwala si Han Sanchen na higit pa sa sapat na pumunta sa lupa upang itago ang panganib. Ngunit ang problema ay nasa isang putok, ang 3,000 mga tao ng Han ay direktang pumunta sa lupa, at ang mga itlog sa likod nila ay dinala sa lupa. Ngunit ang problema ay, ang itlog ay masyadong malaki. Matapos ubusin ang napakabilis na bilis at epekto ng Aaron, ito natigil sa kalahati. Shit, ang Aaron ay napag-alitan ng mahina. Hindi ba ito isang fucking ostrich? Ulo at buntot, kung magpapatuloy ito, tiyak na wala siyang problema, ngunit talagang hindi alam ng Aaron kung ano ang magiging hitsura ng itlog na ito sa ilalim ng apoy. Depressed low scold, si Aaron ay tumalikod at direktang sumugod upang isuko ang kanyang pinagtataguan. Matapos masira ang lupa ng direkta mula sa kabilang panig, direktang lumipad siya papunta sa itlog. Huli na, malungkot na bamulong si Aaron. Ang mabangis na apoy ay tila isang baliw na tigre. Sa kasalukuyan, mayroon lamang 2 pagpipilian. Isa, kung papasok ka ulit, baka huli na ang lahat. Ang presyo ay walang nakakaalam kung ang dragon ant egg ay buhay o patay. 2, sinusubukan kong itaboy ang itlog sa lupa. Ang presyo ay hindi ko maitago at susunugan ang aking sarili. Sa pagitan ng dilema, ang una ay may kalamangan, iyon ay, ang dragon ant egg ay matagal nang narito, at maaaring hindi natatakot sa apoy. Ang disadvantage ng huli ay kapag dumating ang apoy, tinutulak niya ang itlog. Sa madaling salita, hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon ang Aaron na pagsamahin ang mast ng enerhiya, kaya kinailangan niyang harapin ang apoy. Kaya naman, kahit paano mo ito tingnan, tila ang unang pagpipilian ay ang pinakakapakipakinabang sa Aaron. Ngunit ang tanong, sino ang gumagawa kay Lao Tzu na isang lalaking may matagal na budi? Sa isang galit na sambat, direktang gumalaw si Aaron sa kanyang kamay. Sa oras na ito, ang malaking puwersa sa kamay ay direktang nagtutulak sa higanteng itlog sa lupa. Ang nakatutong apoy ang nagbigay daan. Pumunta ka. Sa huling pagsisikap ng Aaron, ang higanteng itlog sa wakas ay direktang pumasok sa lupa,
at ang Aaron ay direktang nilamon ng nagngangalit na apoy. At halos kasabay nito, sa lupang apoy na lungsod sa itaas ng latian. Isinara na lang ng Reyna langgam ang lihim na daan. Nang aalis na siya, bigla niyang naramdaman na bahagyang yumanig ang buong lungsod. Sinabi sa kanya ng karanasan na maaaring may malaking nangyari. Sa bagay dapat may pagbabago sa latian. Gusto niyang buksan ang pinto, ngunit nag-alinlangan lamang siya at piniling sumuko. Ano ang maaari niyang gawin upang makatulong sa sitwasyon? Mabilis siyang bumangon at nagmamadaling lumabas ng Ancestral Hall sa takot. Pagkatapos ay diretso siyang lumipad sa ibabaw ng lungsod at nakita niya ang buong lungsod. Nang apoy sa lupa, sa oras na ito, halos lahat ng mga tao ay nagbuhos ng apoy sa lungsod ng lupa, at ang mga tao ay nakatayo sa mga lansangan ng sunod-sunod, na nataranta sa pagyanig ng lupa at mga bundok, sa gilid ng altar. Direktang umupo rin si So Ying-shia mula sa barrier. Alam niya na dapat may mali sa Aaron. Tiningnan niya ang avatar ng Aaron na nasa tabi niya. Ang avatar ay transparent na at lubhang hindi matatag, hindi niya maiwasang sumimangot. Ang avatar at ang tunay na katawan ay konektado. Kaya kung ano man ang mangyari sa avatar, nangangahulugan ito na tiyak na may nangyari sa Aaron. Nang mag-alala si Ivory, isang bagay na mas ikinabahala niya ay biglang nangyari. Ang pagkakatawang tao ni Aaron na nakahiga sa tabi niya ay bigla at ganap na nawala sa sandaling ito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!